Ngayong eleksyon 2013, nagbabalik ang biyaheng totoo ng GMA News and Public Affairs. Sa mga nakalipas naming biyahe, binisita namin ang mga pinakamahihirap na probinsya at ang mga idinakarang mauunlad na probinsya na tila napag-iwanan ng kaunlaran. Ngayong taon, dadalhin namin kayo sa mga lugar na pinakamahihirap na sektor. Sa unang biyahe, pinamusta namin ang mga magsasaka ng Iloilo, kung saan sa kabila ng napakalawak na palayan, umaasa pa rin sila sa tubig ulan. Narito ang biyaheng totoo ni Joseph Moro. Nanturing ang rice granary ng Western Visayas ang Iloilo, pero ang mga palayan kung saan naitayo ang kauna-unahang irrigation system sa labas ng Luzon, sa ulan pa rin umaasa. Kaya nga kung ang pagtatanim ay di biro, lalong hindi biro ito para sa mga gaya ni Aling Mary Grace. Ang pambayad sa lupang ipinapagamit lamang sa kanila na kasalalay sa ulang di malaman kung kailan papatak sa malimit ay tigang na lupa. Wala bang irrigation? Malayong irrigation dito. Yun lang yung inaasahan nyo? Oo, yun lang. Nakakarating ba yun dito? Makarating kapag may pera ka. Prodo. Bakit sila rintad pa rin yun? Kung may mga proposed project tayo, that is still subject for validation. Okay. Kung mayroon silang water source. Mahigit 60% ng mga sakahan sa Iloilo walang irigasyon. Kaya hindi nag-iisa sila Aling Mary Grace sa kanilang sitwasyon. Ang biyudang si Aling Lydia, araw-araw ang kalbaryo. Kapag nauhaw ang kanilang pananim, tiyak daw na gutom ang kanilang aabutin. Naiilang mo ginagawa ito sa isang araw? Dapat na nagbalik ako sa buwan. Ganap pagod? Pagod rin eh. Paminsan-minsan, nais na raw sumuko na ngayon 64 na taong gulang na si Aling Lydia, pero hindi pwede. Lalo't marami pa rin ang umaasa sa kanya. Bago man ang halian, ipinagiling muna ni Aling Lydia ang ilang salop ng pulang mais. Laking gulat ko na ang kaninang patoka sa manok, kinala rin palang pagkain. Kain na. Bakit po hindi kayo puro bigas? Kasi ang bigas, ang halaga ng bigas 1,007. Ito sa isang sako, nakakahalaga lang ng 400. Sa 15 sako ng palay na maaani sa bukid, 2 lamang daw ang kanilang maitatabi. Ang iba, nakalaan ng pambayad sa utang at iba pang bayarin. Sa isang bansang nakasalalay pa rin ang malaking bahagi ng ekonomiya sa agrikultura kung saan isa sa kada 3 manggagawang Pinoy ay magsasaka, malaking kabalintunaan kung tutuusin na kung sino ang nagtatanim, sila pa ang madalas walang makain. Maraming magsasaka rin ang walang sariling lupa at tumatanda. At gaya ng mga palayan sa Iloilo, mahigit 1.2 milyong hektarya ng kabuoang 3 milyong hektarya ng palayan sa buong bansa, walang irigasyon. Kulang na nga sa patubig, kulang pa sa makabagong kagamitan na magpaparami sana ng kanilang ani. Ang kooperatibang ito sa bayan ng Batad, aminadong malaking kawalan sa mga magsasaka ang pagbabayad ng renta para sa post-harvest facilities. Ang sana'y magsisilbing farm-to-market road sa Batad, tila walang hanggang lubak na daan. Kaya naman si Aling Lydia, nalulugi sa tuwing nagre-renta ng motorsiklo para maibiyahe ang produkto patungong merkado. Mapait ang mga kwentong ibinahagi sa akin ni Aling Lydia, pero nakaaninag ako ng pag-asa sa kanyang mga mata nang iniabot ko ang isang makapangyarihang simbolo ng pagbabago sa ating bansa, ang ballot box. Nay, dito nyo po isulat yung mga problema ba ng sektor nyo, katulad nyo ng mga magsasaka na sa tingin nyo ay dapat bigyang pansin at solusyonan, ha? Kung hindi umuulan, walang tubig ang aming palayan, sana hihingi kami ng pupunta dito sa amin ba? Ito yung hose. Ano lang sa amin yung kalabaw, iniram. Hindi ko na ngayon kaya. Kasi marami na akong sakit. Nahihirapan ako kung saan kami kukuha ng pagkain namin. Kasi kung mayroon makina, maaano yung namin palayan. Ingat ka, ha? Mangangarap at mangangarap sila. Sindalang man ang patak ng ulan, ang pagdating ng pag-asa. Ako si Joseph Morong. Ito ang aking biyaheng totoo.